May gigibain at aayusin. Nagtanggal ng mga lumang balag sa garden. At tamang-tama, malalaki na yung bunga ng aming talong. Pipitasin ko na rin. At magluluto ng paboritong ulam kapag tag-ulan at may bagyo. Tara, dirahin na natin to. Wasdak mga birds, isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Napakaganda ng panahon ngayon. Masarap magtrabaho dahil hindi mainit at hindi pa naman umuulan. Mamaya pa siguro papatak yan. Tamang-tama dahil meron tayong gagawin dito sa garden. Magtatanggal nga pala ako ng lumang balag ng tanim namin na upo noon. Kailangan ng alisin dahil meron na tayong itinanim sa ilalim. Di kasi gaanong naabutan ng sikat ng araw ang okra na itinanim namin. Mas maganda kasi sa mga pananim kapag nakakuha sila ng saktong init ng araw. Kagaya mo, baka sikat ng araw na lang din ang nagpapainit sa'yo. Kaya't ayan na, isa-isa ko nang tinanggal ang mga kawayan at kahoy na ginamit namin dito. Malalaki at madami din mga birds ang mga bunga ng upo na nakuha namin dito noon. Yun nga lang, di ko na ipakita dahil di tayo nagkaroon ng sapat na oras para i-vlog yun. Kaya't babawi na lang tayo sa panibago nating tanim na upo doon sa kabila. Maganda din pala magtanim ng upo mga birds dahil marami na at malalaki kapag namunga. Madali ko lang natapos ang pagtanggal ng mga kawayan dahil nakatali lang ito. At inilagay ko lang yan mga birds sa isang pwesto. Pagkatapos matanggal lahat ng mga kawayan ay itong mga poste na naman ang aking isusunod. Madali lang din naman itong bunutin dahil mababaw lang ang pagkabaon nito sa lupa. At pagkatapos ko nga mabunot lahat ay itatabi ko lang ito. At ito rin ang gagamitin ko sa pag-ayos ng bakod doon sa kabilang side ng garden. May giniba tapos may aayusin na naman ulit. Ganito pala mga birds kapag nagtatanim ka, yung trabaho mo paulit-ulit. Pero ayos lang naman, ang mahalaga di kanya ipagpapalit. At ito nga pala mga birds ang natanim namin ng mga okra. Maaliwalas na ang pakiramdam nila ngayon. Makakatikim na kasi sila ng sapat na sikat ng araw mula umaga hanggang hapon. At dito na tayo mga birds sa susunod nating misyon. Bubunutin ko na sana tong tanim namin na kalabasa kaso nga lang binigyan niya tayo ng magandang rason. Nagbunga siya ulit mga birds kaya tuwag na lang muna. Napakalago kasi ng kalabasa na to pero mahina mamunga. Sobrang lago niya at parang sasakupin niya na yung buong area. At itong tanim namin na kamatis ay nagsisimula na rin silang mamulaklak. Birds, ito na yung unang pagkakataon mga birds na mag-harvest tayo ng talong. Ito yung una naming tinanim ni Mrs. na talong at ngayon ay mag-harvest na tayo sa kanilang unang bunga. Namitas na nga ako mga birds ng unang bunga ng aming talong. Isa na namang patunay mga birds na kapag may itinanim ka, may pipitasin ka. Yan lang muna mga birds ang pinitas ko na talong. Nanguha na rin ako dyan ng siling haba. Di kasi yan pwedeng mawala kapag nagluluto tayo ng ulam. Kumuha lang naman ako dyan ng ilang piraso. Kumuha na rin ako ng ilang pirasong kalamansi para sa sausawan namin mamaya. Nakalibre na naman tayo mga birds ng gulay at mga sangkap para sa ating pagluluto. Sunod ko naman kinuha itong talbos ng talinong. Libre na, healthy pa kaya ito na siguro mga birds ang sign para magtanim ka na. Sunod ko nga ginawa itong dahon ng malunggay. Kung di pa kami nagtanim nito noon mga birds ay panahingi kami nito sa kapitbahay. At ito na nga lahat mga birds ang lulutuin naming gulay ngayong araw. At syempre yung paborito naming pang-ulam kapag may bagyo o tag-ulan. At una kong gagayatin ay itong ating talong. Kung napapansin nyo mga birds, hindi kulay violet yung talong natin. Kadalasan kasi ng talong na makikita natin sa market, kulay violet, hindi ganitong green. Pero wag kayong mag-alala mga birds, yung lasa niya pareho lang, talong pa rin. Ito nga pala mga birds ang kauna-unahang bunga ng kauna-unahang talong na itinanim namin. Tamang-tama lang yung mga sizes at gulang ng pagpitas natin. Nang matapos ko nga itong gayatin, ito namang malunggay ang aking hihimayin. Yung iba kapag nagluluto ng malunggay ay hindi na hinihimay, isinasabay na nila yung tangkay. At kumuha na rin nga pala ako mga birds ng tanglad. Isa kasi yan sa paborito nating sangkap dahil magbibigay ng mabangong aroma at masarap na lasa. Tanlad para sa mga pangarap mong unti-unti nang natutupad. At nagayat na rin ako ng kalamansi para sa mga taong hindi ka pinili. Nagpitpit na rin ako ng bawang para sa mga taong pinaasa ka lang. At yung mga pinagbalatan nga pala natin mga birds sa mga gulay o prutas ay hindi namin yan itinatapon. Nilalagay ko lang yan sa aming swamp fertilizer at pinagdidilig. At magpapapoy lang ako dyan sa aming pinaka-high-tech na kalan. Ang kagandahan pa dito mga birds, yung mga panggatong natin, libre lang. Sobrang makakasave talaga tayo mga birds. At sisimulan ko na nga ang ating cooking show. Una kong gigisahin ay bawang. At sabay-sabay na pala nating ilagay ang sili at saka tanglad. Wala nang madaming sangkap mga birds, yan lang yung available. At isinunod ko na dyan ang sauce ng ating sardinas. Yan din ang isang paraan para mawala yung lansa. Nung okay na, ilagay na natin yung ating mga talong. Kalahati lang yan mga birds sa ginayat ko kanina dahil may lulutuin pa tayong ibang putahe mamaya. At pagkatapos ko itang halahuloyin ay nilagyan ko lang ng kaunting tubig, yung tamang-tama lang. Naglagay na rin ako dyan mga birds ng kaunting asin para yan sa mga taong hindi ka pinapansin. At hinayaan lang natin yan na kumulo ng mga ilang minuto. Sunod kong inilagay itong dahon ng ating talinong. Sabay ko na rin itong dahon ng malunggay para yung relasyon nyo mas lalong tumibay. Hinalo-halo ko lang yan hanggang sa mapagod ka sa kakaanta.
patay. At sa puntong ito mga birds ay nilagay ko na itong ating bagong huling isda. Matagal itong nakakulong kaya't ito na yung oras ng kanilang paglaya. At proceed na tayo mga birds dito sa ating ikalawang putahe. Prito lang ang luto natin dyan. Gagawan na lang natin mamaya ng masarap na sausawan. At kitang kita nyo naman mga birds, nakadepensa yung posisyon natin dyan para mas madaling umilag para di tayo matamaan. At ito na nga pala mga birds, ang ating mga bagong tanim. Yan ang sili, talong, kamatis at nandyan rin yung mga okra. Dahil luto na yung unang batch ng ating piniritong talong ay hinango ko na. Isa na namang patunay mga birds na kapag may itinanim ka, may pipritohin ka. Kaya ito na siguro ang sign para magtanim ka na. Tingnan nyo naman yung mga bagong tanim natin mga birds. Mga ilang buwan na lang, mamumunga na rin sila. Sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan. Pag wala ka nito, wala kang libreng ulam. At sa puntong ito mga birds ay binaliktad ko na rin nga pala ang ikalawa kong isinala. At nang matapos ng lahat-lahat, ito na yung kinalabasan. Simpleng mga pagkain lang mga birds dito sa amin sa probinsya. Libre dahil sarili nating tanim, sariwa at masustansya. Kaya't ito na siguro ang isang sign para magtanim ka na. At maraming salamat sa panonood nyo. See you sa next video. Peace.